Dahil nag-iiyak itong si Marcoleta, mga kababayan, tungkol sa mga kaso na ipinail sa kanya ng ombudsman hinggil po sa 75 million campaign donations. Nagsalita na po itong si Ombudsman Boying Rimulya, mga kababayan. At ang sabi nito, angal ka ng angal, dakdak ka ng dakdak. Ang mga kaso mo, galing din sa bunganga mo. Kung may sisisihin ka, dapat yung sarili mo. Oh, mga kababayan, ito po yung pahayag na yan nitong si Ombudsman Boying Rimulya. Sir, i-segue ko lang sa sinabi ni Senator Marcoleta na parang iniisa-isa yung mga majority senators. Na Parinig ko na lang ABS kasi ito Si Senator Joel, and then some others. Yesterday, I do not want to get into the political mix of it kasi ito napakalinaw naman yung kaso niya. Napakalinaw. Correct. Yung lahat ng ebidensya dito galing din sa kanya. Sa sinasabi niya sa COMELEC. Correct. Kanyang pag-amin. Hindi naman ito invento eh. Oo. Pati kayo, alam niyo yan. Yung Correct. mga footages niyan, napanood niyo lahat yan sa Net25, sa iba pang mga istasyon, kung saan sinasabi niya nga na ginastos niya pa nga yung pera. Ginastos niya. Di ba? Inangkin niya, ginastos niya, at tila walang pagkaalinlangan sa kanyang gawain. Pero Oo. papasok talaga sa babas. Papasok siya. with regard to the other senators. Plunder din yan. So with regard to the other senators, or yung sa majority, si Senator Gigoy, Senator Joel, and mga iba pa na in the future. Okay, iba na yan mga kababayan. Pero maliwanag yung sinasabi dito ni Ombudsman Boying Rimulya na lahat ng mga kaso niya ay nanggaling din naman sa kanya. Ang katotohanan niyan mga kababayan, akala niya kasi walang maghahabol sa kanya. At ang ngayon, ang pinagbibintangan niya ay kagagawan daw ito ng palasyo. May katotohanan ba na ito ay may kinalaman ng palasyo sa kanya? Ito, pakinggan natin ang isang abogado rin, mga kababayan, na si Attorney Carlo Ibanez. Sabi ni Marcoleta, the plunder case against him is meant to silence him. Nako, ganun ba yon? Kapag may kaso, automatic political persecution agad ang depensa. Bakit hindi sagutin ang alegasyon ng head-on? Ang kaso laban kay Marcoleta is about the alleged undeclared 75 million campaign donations. Kaya may recommended charges for plunder, indirect bribery, and violation of PD 46. Bakit bribery? Kasi ang allegation ay tinanggap niya ang pera while he was a public official by reason of his public office. Correct. PD 46 kasi ito ang batas na nagbabawal sa public official na tumanggap ng regalo, pera, or anumang valuable thing dahil sa kanyang posisyon. Ang plunder, ito yung kaso na amounting to more than 50 million pesos. Remember, during the COMELEC case, inamin niya, na nakatanggap siya ng pera. Ang depensa lang niya is hindi raw ito kailangan declare sa kanyang sose dahil natanggap ito before the campaign period. Okay. Fine. Kung walang election offense, ibang usapan yon. Pero noong tinanggap niya ang pera, congressman na siya noon. Hindi siya private citizen. Public official siya noon. Kaya hindi ito about political persecution. About accountability ito eh. Kasi on its face, mukhang malinaw ang kaso against Marcoleta. Sabi Ayun, maliwanag yon mga kababayan. Naligtas man siya doon sa election offense. Pero hindi po siya maililigtas, mga kababayan, na siya po ay sitting congressman at that time. At kinuha niya, tinanggap niya ang 75 million, mga kababayan, sa rason na naniniwala daw itong mga donors niya na mananalo siya. Di ba, mananalo siya, kaya tutulungan siya ngayon na makaakyat sa Senado. Mga kababayan, ano ba ang purpose ng pagbibigay sa kanya? Na manalo. Di ba? Na siya po, mga kababayan, ay makatawid from Congress to Senate. Na siya ay maupo doon. Yes, tama kayo. Wala pong binanggit na kapalit. Pero sino ba ang maniniwala? Sino ba ngayon ang tao, mga kababayan, magbibigay ka ng a total of 30 million, 25 million, at 20 million na walang inaantay na kapalit? Diba? Napaka-imposible niyan.
Dahil ngayon nga, umutang ka lang ng 20, umutang ka lang ng 100, mga kababayan, talagang babalik-balikan ka na nagpautang sa'yo. Diba? Mumurahin ka pa kapag di ka nakabayad. Oh, sa tamang oras na sinabi mo. Eto pa kaya, mga kababayan, yung magbigay ka ng ganito, ay ako, nagbibigay ako sa totoo lang, nagbibigay ako na walang kapalit. Pero hindi aabot ng milyon. Pag may milyon, ibang usapan na yan, mga kababayan. Una, hindi ko yan kaya. Diba? Pangalawa, pag milyon na yan, kung kaya ko man, syempre sisingilin ko yon. Diba? Sisingilin ko yon. Oh, anak ng tinapa. Sabi po niya, mga kababayan, ang pinagbibintangan nga ni Marcoleta, sabi niya kasi sa kanyang pahayag, pati sabi pala ng Malacanang, mga kababayan, blame yourself for your troubles. Malacanang on Sunday denied allegation that the plunder case against Senator Rodandi Marcoleta and his election campaign donors were politically motivated, saying that the complaints stemmed from evidence and admission coming from the senator itself. Diba, mga kababayan? Or senator himself. In an interview on DZMM, Palace Press Officer Claire Castro said the Marcos administration had no hand in the investigation and filing of the cases. So, nanggaling to sa iyo eh. So, kung meron kang sisisihin dito, sarili mo. Dahil sa kayabangan mo, dahil sa kadaldalan mo, mga kababayan, ikaw din ang nahuli sa sarili mong bibig. Diba? Gusto mong ipagyabang na wala kang election offenses. Oh, nakaligtas ka doon. Hindi ko alam kung bakit. Pero, mga kababayan, ikaw rin na nagpahamak sa sarili mo eh. Kaya wag mong dadivert na sinasabi mo ito ay political persecution. Mga kababayan, una, hindi naman ang Malacanang ang umamin. Hindi naman Malacanang ang tumanggap ng 75 million. Sabi mo, 'di ba? Yan ang mahirap eh. Kapag wala tayong legal background. May legal background ka nga. 'Di ba? Pero tinatarantado mo, pero minamali mo. Oh, pero tinatwist mo ang batas. Manamaliwanag naman sa PD 46, mga kababayan, at meron pa doon sa binasa ko kagabi kung anong batas yon, mga kababayan. 'Di ba? Nakasulat doon na bawal tumanggap ng regalo, pera, in kind ang isang incumbent politician. Oh, tapos tinanggap mo. So, sino may mali doon? Gobyerno? Ha? Gobyerno ba ang nag-alok sa'yo? 'Di ba? Sino ba nakinabang doon? Gobyerno ba? Hindi. Ikaw ang nakinabang doon. So, wag mong pagbintangan ng gobyerno. 'Di ba? Oh. Abogado ka eh. You know better. Sabi nga ni Rapi Tulfo na bawal tumanggap ng regalo o pera ang isang opisyal ng gobyerno. Congressman ka nun eh. Tumanggap ka ng pera? Ikaw ang umamin? Oh. Tama, Jonas. May legal background nga pero binabaluktot niya mga nakasaad sa batas. O, kaya nakahanap siya ng katapat. Hindi abogado. Etong si Tito Soto, nung sabi sa kanya kanina, mga kababayan, o kala ko ba magaling sa rules? O, parang sinabi niya, hindi ako abogado. O, pero alam ko ang rules. Diba? Pahiya siya doon. Meron sariling batas si Marcoleta, mga kababayan. At ang napagtataka ko lang, lahat ng mga DDS senators, lahat ng mga nagkakakaso, including na itong sila, yung mga DDS na nakasuhan, 'di ba? Etong si Marcoleta, si Mike Defensor, ang lagi nilang sinasabi, si Harry Roque, political persecution. Oh. Kapag hinabol ba kayo ng batas, political persecution kaagad? Sino ba may kasalanan? Yung kay Harry Roque, nanggaling din sa kanyang bibig, mga kababayan, hinggil po doon sa yaman na binigay daw sa kanya ng tiyahin.
At sinabi niya na siya ay magpo-provide ng mga dokumento. 'Di ba? Siya ang kusang loob na nagsabi noon. Pero nung hinihingi na to sa kanya, pinasabina ducis tecum ad and sabina ad testificandum, wala na, nagtago na. Hindi na nagpakita. Oh. Tapos sasabihin, mga kababayan, political persecution. Alam mo, kung magiging matalino lang ang mga tao, mapapansin nyo kaagad eh. 'Di ba? Yung kagagawan nila, yung kasalanan nila, ibabato bigla sa iba, sa gobyerno natin, para daw siya manahimik. Teka lang. Anong kinalaman nung para ikaw ay manahimik? Ikaw ay hinahabol ng batas dahil may pagkakamali ka. Ikaw ay hinahabol ng batas dahil liable ka. Ikaw mismo ang nagsalita. Coming from your own mouth. 'Di ba? Nanggaling sa sarili mong bibig eh. Oh, hindi naman kami ang naglagay niyan sa bibig mo para sabihin mo, ikaw ang nagbanggit. Oh. Galit na galit siya sa bending word ni ni Boying. Pero yun, siya naman ang bumabaluktot ng batas. 'Di ba? Oh. Kaya ang alam ko, mga kababayan, by Friday kakasuhan na itong ibang mga senador, no? Alam mo, okay din yung ginawa ni Boying. Uy, bakit kinakampihan mo na naman si Boying ngayon? Kasi may narinig ako sa kanya, no? Na kumbaga parang ang nangyari, he learned from the past. Nung una kasi puro pa-press con din siya eh. Nagbigay pa ng timeline. Pero yung kanyang sinabi ngayon, sabi niya, one shot lang to eh. One shot lang to eh. Kaya dinadahan-dahan namin. Inaayos namin lahat. Pinag-aaralan naming maigi. Ayaw namin na mag-file kami ng kaso, in the end, mapapawalang sala lang. Gusto namin pulido. Ayaw namin ng basta na lang. Basta na lang may makasuhan. Gusto namin na matiyak na yung kaso, mga kababayan, hindi lang probability, dapat may certainty of conviction. Reasonable ground, mga kababayan, reasonable na certainty of conviction. Yun ang gustong mangyari nitong si Boying Rimulya. Kaya daw natagalan yan. So, if that is the case, mga kababayan, kung talagang inayos, pinag-aralan maigi ng ombudsman, yung kaso, mga kababayan, laban sa mga senador na to, okay ako doon. Sabi nga nila, huli man daw at magaling, may hahabol din. Tama ba yon, mga kababayan? Oh, di bali ng huli, di bali ng late. Mga kababayan, sabi nila, it's better late than never. Di ba? Okay na sa akin yun. At least, masasampahan ng kaso itong mga ito. Although napahiya nung una itong si Boying Rimulya, pero tayo ay kumudos din sa kanya, hindi kumutos. Magkudos din sa kanya dahil inaral muna nila yung mga kaso na maigi ng mga ito para wala talagang ligtas. Oh. Slowly but surely. Tama, isa pa yan, di ba? Oh. Sana mayroon pa na magbigay sabi ni Marcoleta sa mga corrupt. The best ka sa mga kurakot. Okay, the best you, Marcoleta. Boss GP, sino kaya mas pogi kina Marcoleta at Bato kung tatanggalin ni Marcoleta ang sombrero niya? Oh! Siyempre si Bato. Si Bato. Si Marcoleta kahit tanggalin yung piluka hindi, parehas pa rin. Kulubot yung mukha eh. Diba? Kung huli man daw at di magaling, kung matinik ay malalim, walang hiya ka, Jason Rivera. Iba yan ha. Oh. Kaya siguro nagmamadali si Pedro. Kaya nga, asar talo sila doon sa statement nitong si Erwin Tulfo. Mga kababayan, well, in fact, hindi naman sasabihin yun ni Erwin Tulfo eh. Kung hindi niya binastos itong si Risa Ontiveros na ad hominem. Diba? Hindi sana sasabihin niya ni Erwin Tulfo. Sa galit lang talaga. Sa galit lang, mga kababayan.
Pinapangunahan kasi lagi ni Boying, sabi ni Ma'am Leia Corpus. Yan nga yung mali niya eh. And I think he learned from the past. 'Di ba? Yung naglagay siya ng timeline na ganito, napahiya tuloy yung Pangulo. Siguro sinabihan din ng Pangulo yan. Uy, wag ka nga masyadong hambog. Huwag ka masyadong mayabang. Bibigay-bigay ka pa ng timeline. Tuloy ako napapahamak sa inyo eh. Oh, parehong pangit ba? Pareho silang mukhang suma. Sabi ni Francis Tesorero, ang buddy ko, no? Nung gwardiya ko, guys, ito yung kasama ko dati. Sino kaya ang unang aarestohin, buddy? Yan, ang di natin alam. 'Di ba? Pero, teka lang. Nauna si Jinggoy eh. Nauna si Jinggoy kasi ngayon ata, 'di ba? So, kung nauna to, baka by Friday, meron ng warrant of arrest. Di magsasama na sila ni Bong Revilla. Pilit na palitan ng Senate rules para makaboto yung mga makukulong tulad ni Jinggoy, Cheese Joel, Marcoleta at si Bato na nagtatago at sunod na si Bongo. Correct. Yan naman talaga eh. Wala nang ibang paraan yan. I mean, wala na ibang dahilan. Yun talaga ang gusto nilang mangyari. Sabi ni Mark Andrew, kulot ang muka. Totoo naman eh, gusot-gusot ang muka ni Marcoleta. Tingnan nyo yan, laging galit. 'Di ba? Tingnan nyo yan yung mukha niya. Ang daming, hindi ko alam, wrinkles ba tawag dyan, mga kababayan? Talagang gusot-gusot. Di ba yung bulldog? Yung bulldog. Kahit anong gawin mo dun sa mukha ng bulldog, ganyan eh. Ay, grabe ka naman, GP. Hindi. Napagkukumpara lang. Di ba? Ganyan yun eh. Oo. Oo, si Jinggoy. Tingin ko si Jinggoy ang mauuna. Anyway guys, maraming salamat sa lahat po ng naririto ngayon. Operation Bate. Ma'am Victoria Arevalo, Florida Luna, Liberty Torino, AJV, oy. Liberty Torino, Sir Tony Ninubla, Francis Tesorero, Hershey Cruz, Bini Rod, at Mark Andrew Dalupang, Damian Alay, at syempre si Emma Ordonez, Adi Cholang, Leia Corpus, Sir Smokey, Jonas Benavides, Ayu, Mary Jane Divera, Alfredo Medina, Jason Rivera, Edith Atinaya. Sino to? Si Ralis Carlenga. Cecilio Bagos, Georgette Reyes, Pilar Sita Masirag. Okay, James Valjehera. Sino pa yung mga nasa dulo? Mga kababayan, Regina Flores, Edith Atinaya, Victoria Arevalo, Christopher Dagiwag, Mary Jane Divera, Cesar Deniega, Winnie Halos, Ray Ann, Mary Ann. Oy, shoutout sa iyo, Ma'am Mary Ann ha. Marcoleta, di mo malalaman kung ano itsura ng masaya at malungkot, parehas lang. Ma'am Georgette Reyes, Ayu, Princess Paris, Francis Tesorero, Pinky M.A., Alan Loro, Smokey, Jack Darrell Solano, at Cesar Villanueva, Lance Christian Baldanzo. Sino pa, guys? Joy Ugawa, Ati Cholang, Myra Febriol, Babsan, Shirley Esteledes. Ang hirap. Mama Adela Castillo, Pilarcita Mazirag, Dolores Pascual, Rayan Seni Mastrili, Maria Cristina Paulino. Naka pa, ulit-ulit na yung iba. Kaya hindi ako nagkamali kay, kay Aaron? Who's Aaron? Erwin, okay. Erwin Bumatay, Good PM Idol. Di po bulldog. Siya po yung asong puro kulubot na made in China. Hindi yung siya ba yun? Hindi, mukha ring bulldog eh. Yung bulldog na nakita ko sa kapitbahay namin sa probinsya, ganyan din eh. Freddy Canaber, Lilian Lobrera, Marilu Bunagan, Jay Ranibon, Cecilio Bagos, Eugene Balangit. Hello sa inyong lahat mga kababayan at isang mapagpalang gabi. Maraming salamat at pagkita-kita po tayo bukas. Eugene, Maria Cristina, Jonas Benavides, Damian Alay. Alright? Cesar Deniega. Naku po. Kayo talaga. Okay, bye-bye guys!